Hello everyone! In this video, let's make cathedral window gulaman, a perfect dessert for Noche Buena and for Christmas party food to share. Let's go! Welcome to Maxi Channel. Hello guys! Luto tayo na isa sa mga favorite ng mga kids at perfect pang Noche Buena. Ito ay ang window cathedral gulaman. Here guys, I use 3 colors, green, yellow and red, and for the instruction of how to cook the gulaman, we can refer at the back of the packaging for the complete instruction. So dito guys, kailangan ng 6 cups of water, pero kung gusto mo ng medyo hard at hindi masyadong matubig na gulaman, pwede natin siyang bawasan. So I use 4 cups instead of 6 cups. So here guys, niluto ko na ang mga gulaman, 4 cups of water each color, and sugar according to my taste. Yan, nakaluto na siya guys, ready na siya, i-refrigerate na lang for tomorrow, ready na siya i-cut. The next day, I cut the gulaman into cubes and I distributed it evenly sa mga tub at kailangan iset na ito in advance bago pa natin lutuin ang white mixture. Once iluluto na natin ang white mixture guys, it should be continuous stirring para hindi masunog at ito ay malapot kasi madali din siyang mag-firm. Kaya pag okay na, just cool it down for a while and then ipo-pour out na natin sa mga tub bago pa ito maging firm. By the way guys, medyo madami-dami itong aking gagawin gulaman dahil ito yung ifo-food to share ng aking anak sa kanilang Christmas party, and after their Christmas party may aatinan kami na Christmas party din ng aking mga co-parents at ito ay aking isi-share din. By the way guys, sa pagluluto ng gulaman, kung gusto mo ng malambot or yung matigas na gulaman, it depends lang doon sa water na i-add mo. It required 6 cups of water, but for me, I don't want it to be watery and very soft. So ginagawa ko siyang 4 cups lang ang nilalagay ko. Kasama na doon sa 4 cups yung gatas na ihalo mo. So here now guys, we will cook the white mixture. And for the white mixture, I used 2 packs of white and flavored gulaman, 6 cups of water, 2 big cans of evaporated milk, and sugar according to your taste. If you want it more sweeter, then add more sugar. Pero pag sa gulaman kasi made of water nga to, so kailangan talaga niya ng mas maraming sugar. So it's your taste na lang guys, timplahan nyo na lang po pag nahalo nyo na lahat. And then, kung gusto niyo medyo matabang, bawasan lang yung sugar. Later, para po sa ating sugar guys, it's according to your taste na lang ha. Wala akong accurate na measurement ng sugar na ibibigay, but it's only according to your taste. Tikman-tikman nyo na lang po pag na-mix nyo na yung mixture. Guys, lutuin na natin and let's bring it to boil. I-mix lang natin siya ng i-mix at pag umaksyon na siyang kumulo, we can add on the Nestle cream. And remember guys, pag nalagay na natin ang Nestle cream, pahinaan na natin yung apoy dahil madalas siyang masunog kasi magiging sticky na yung mixture. Hinahinaan lang po siya. Once it will boil, then it's done. And we can add it on to the gulaman. So this point guys, I add on the Nestle cream. Hindi ko lang nakunan lahat yung paglagay ng Nestle cream dahil nahirapan akong hawakan yung cellphone. So once we put the Nestle cream, pahinaan na natin yung apoy para ito hindi na sunog. Just keep stirring dahil ito ay palapot na ng palapot. Ayan, malapit na yan guys. Kunting kulo lang yan, then it's done.
Luto na ang ating white mixture and I just let it cool down for a while and later on I will pour it little by little into the tub of the gulaman. In pouring the milk mixture guys, we should be very careful because it's still very hot and slightly shake down the tub para manunuot yung milk mixture down to the bottom of the container. It's okay to mix it using a spoon dahil liquid pa naman ito para lang yung mga colored gulaman ay mag-spread out evenly bago pa ito magiging firm. Yan, pwede pa natin itong dagdagan ng mga colored cubes gulaman kasi may space pa naman ang ating tub. Ayan guys, continue the process sa ibang mga tub hanggang sa maubos ang ating milk mixture. Kaya mga mommies, kung ito hindi nyo pa naisama sa inyong mga pang Noche Buena menu, ito ay nyo nang isama dahil ito ay favorite ng mga kids. At tingnan nyo po ang kulay nito ay very colorful, swak na swak para sa Pasko. At sa medyo mababang halaga, marami ka na magagawa, makapag-share ka pa sa inyong mga kapitbahay at makapamigay para sa Noche Buena. Ayan na guys, I'm almost done. At tingnan nyo yung ating gulaman. It's very colorful and perfect for Christmas. Ayan guys, tapos na. Atin na itong i-refrigerate overnight. Upon looking to our finished product, we can realize bakit nga ba ito ay tinawag or binansag sa pangalan ng ating mga simbahan, sa mga bintana ng ating mga simbahan. So ngayon guys, alam na natin. So let's enjoy! Merry Christmas everyone!